ngayon po, tayo po ay magre-recap muna. Ano ba yung pinag-usapan natin last time? Ayan. So, meron po tayong gabay sa pag-aaral. Ito po yung bookmark na tinatawag, no? So, yung bookmark po natin, may reference po yan na kung saan na tayong session. Meron po yan, no? And then, outline po ito ng ating pag-aaralan, yung Bible course natin. Catholic Bible course. Yan. So, meron po tayong 12 yugto na may 14 na libro. Ano yung 12 yugto? Ayan. So, yung naka-red, ayan po yung mga yugto na yan. Nagsimula po tayo dun sa session 2, yung ating sinaunang mundo, then last week, yung patriarka, at ngayon po, magkukwentuhan tayo tungkol sa mga Israelita na nasa Ehipto. Yan po yung ating session, no? Hanggang sa tayo pong yugto na ito ay makakarating tayo sa panahon ng Panginoong Jesus at yung unang simbahan. Kaya from Old Testament, Genesis, hanggang doon sa mga gawa, yung unang simbahan. Ayan. Meron po yung 14 na libro, narrative books. So itong mga narrative books, ayan po mga nakapula ulit, yan po yung ating mga reference. Narrative, ibig sabihin po, magkukwentuhan tayo. Narration, magkukwento. Yung ating mga kwento, katulad sa sinaunang mundo, nasa Genesis 1 to 11 po yan. At yung mga patriarka, nasa Genesis 12 to 15. At ngayon po, yung tatalakayin natin ng Israel sa Ehipto, pag-uusapan natin yung Exodus. Sino po ba sa inyong nakabuklat na nito? Genesis, no? Tapos yung susunod, Exodus, ayan, no? Bilang, Leviticus, ayan. At may mga supplemental books, mga kasunod na mga libro. Okay. Ayan. Yung Genesis 12 to 50, sa mga patriarka, ito, pwede rin po natin buksan yung aklat ni Job. At syempre, yung Exodus, yung Israel sa Ehipto, meron po yung supplemental books na Leviticus. Okay. At syempre, ang bawat yugto, mayroong mga tipan. Katulad nung sinaunang mundo, ang tipan po ay tipan ni Adan. Ayan. Mga tipan. Okay? Ngayon po, kaninong tipan kaya yung ating pag-uusapan? Ayan, ang galing. Nabasa niyo yun? Tipan kay Moises. Okay. Tapos, ayan. Ayon din yan, yung mga taon sa secular calendar, mula 2000 BC, before Christ, hanggang sa after death niya. Okay. Sa ating balik-aral, last week po, pinag-usapan natin ang mga patriarka. Sino po sa inyo nakakatanda ng mga patriarka? Sige nga, number 1 na patriarka natin. Makikita natin mamaya. Okay, Genesis 12 to 50, yan po yung pinag-aaralan natin. 2000 BC hanggang 1700 BC. So, ang mga ama ng Diyos, ilan? 4. Ayan. Una, si Abraham. At ang pangalawa, yung anak ni Abraham, si Isaac. At yung anak ni Isaac, si Jacob. At yung anak ni Jacob na si Kaya meron po tayong 4 na ama ng bayan ng Diyos. Ayan. Ano po ba ang mga pangako kay Abraham? Ito po yung diniscuss natin last time. Una, sabi mula sa Genesis 12, 1 to 3, makikita po natin na ang pangako ni Yahweh kay Abraham ay una, sabi ni Yahweh is, pumunta ka sa bayan, ituturo ko sa iyo. So, ibig sabihin may bayan.
no, may lupa na ipinangako si Yahweh kay Abraham. At ang pangalawa ay yung lahing maharlika. Pararamihin ko ang iyong mga anak, isang malaking bansa. Pero actually, si Abraham po, wala siyang anak. At the age of 75 years old, wala pa po silang anak ni Sarah. Pero, sabi nga ng Panginoong Yahweh, nangako siya na bibigyan kita ng mga anak. Sindami ng sa langit. Sindami ng ayan, ganun po karami. At ito po ay nangyari. Tama po? Tama, nangyari po yan. No, mamaya, didiscuss pa natin. At ikatlo ay ang pagpapala sa mundo. Hindi lamang po yung Israelita, kundi ang sabi niya, sa pamamagitan mo, Abraham, lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Kasama po ba ang Pilipinas? Of course, lahat nga, di ba? Lahat ng bansa sa daigdig ay kasama tayo doon. Hindi tayo alien. Okay. Ayan. So, pero, tines ng Diyos. No? Ano ba yung tines? Sinubukan. Ayan. Sinubok ang pananampalataya ni Abraham. Ang tanong ni Abraham, magtitiwala kaya siya sa Diyos. Wala pa namang pinapakita sa kanyang Panginoon si Yahweh. Kaya ang tanong niya, magtitiwala ba ako sa Diyos? Kahit na binigyan na siya ng unang anak na si Isaac, pero ang sabi ng Diyos, ihandog mo sa akin. Diba? Ihahandog. Pagka sinabing ihandog, ito po ay iaalay. Ibig sabihin, may buhay, may dugo na kapalit. May inaalay na dugo. Kaya, hindi po dalawang isip si Abraham na ihandog ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac. Ayan. Okay, so si Jacob po, siya po yung anak ni Isaac. Dalawa yung anak niya, si Esau at saka si Jacob. Kaya lang, si Jacob, siya po yung nangagaw ng pagpapala. Kasi automatic po yun, pagka panganay ka, ikaw yung tatanggap ng pagpapala. Pero etong nangyari, sumunod siya kay Esau, or pangalawa siya, pero inagaw niya yung pagpapala. Yan. So, dumating din yung time nung umalis si Jacob, dahil nga nang-agaw siya ng pagpapala ng kapatid niya si Esau, so syempre, papatayin siya nun, ba't ka nang agaw, no? So, ang ginawa, umalis siya dun sa bayan ng kanyang ama, pumunta siya sa kanyang tiyuhin, na ang pangalan ay Laban. At ito namang si Laban ay niloko siya. Dahil ang gusto niyang mapangasawa sa anak ni Laban, si Raquel. Pero ang binigay niya ni Laban sa kanya ay si Leah. Kasi sabi sa kaugalian nila, is kailangan daw mauunang mag-asawa yung matanda kaysa sa bata. Kaya nagsilbi ulit si Jacob kay Laban. Bago niya naging asawa si Raquel. Okay. At ito pong si Jose ay pinagbili sa mga Egyptyo. Kasi siya si Joseph the Dreamer. No, na naginip siya ng yung uhay ba yun? Na yumuko. Tapos meron na sinasabing na doon na sabing gano'n ng kanyang mga kapatid, ibig bang sabihin, kaming mga nakakatanda sa'yo, maging ang iyong mga magulang ay yuyuko sa'yo. Ganon. Masyadong mataas yung panaginip niya, no? Pero kaya, ang nangyari is, pinagbili siya. Dapat, siya papatayin. Iuhulog sa balon. Pero ang ginawa, sabi ni Juda, is, kapag ano na lang natin, ibenta na lang natin sa mga Egyptian. Pero dahil sa pagkakataon na napunta siya sa Egyptyo, na naginip uli yung hari, yung paraon. No? Ang panaginip, merong matatabang baka, tapos merong mapapayag na baka. May mga malulusog na pananim, merong mga lantang pananim, tuyot na pananim. Ano daw ba ibig sabihin nun?
So pinaliwanag ni Jose sa Paraon. Kaya nangyari po yung paliwanag niya na magkakaroon ng 7 taong sagana at 7 taon na taggutom. Kaya lahat po ng mga bansa, ng mga lahi, sa kanila pumunta, sa Egypt nagpunta, para doon bumili ng mga pananim, bumili ng pagkain. At si Jose po ang naging gobernador. Naging tagapamahala po siya. At dahil nga po sa tagutom, nagkita-kita silang magkakapatid. Hindi siya namukhaan ng kanyang mga kapatid na siya pala'y gobernador na. Samantala ang kanyang mga kapatid ay bumibili ng kanilang mga produkto. At gano'n na lamang, nagbago yung loob ni Huda. Humingi siya ng tawad, no, para makilala din sila. At the same time, yung isa pa niyang kapatid na si Benjamin, ni Jacob pala, no, ni Jacob ni Israel. Ayan. So, kaya ang nangyari is, napunta ngayon sila sa Egypt. Ayan. Kaya yung po yung naging istorya na ang lahat ng mga Israelita napunta na sa Egypto. Ayan. At yung po nagtatapos ang ating balik-aral. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Yan. Matapos na po tayo sa ating pang-apat na session. Yan. Ang salaysay. Ito ay tungkol sa Israel sa Ehipto. Yan. Yan. Ano ba nangyari? Yan. Ito ang paliwanag natin. Konting kwento lang po. Yan. So, ito pong Israel sa Ehipto ay mababasa natin sa Exodo. Yan. Tapos makikita natin dito na sa panglibro ay tungkol sa Levitico. At dito po magaganap ang tipan kay kanino? Moises, tama. Tulad ng sinabi niyo kanina. Ito yung naganap noong 1700 BC. Yan. Tipan ni Moises. Hanggang 1280 BC. Yan. Ano ba ang nangyari? Yan. So, Exodo, ito po ay pangalawang libro sa ating Pentateuch, o pangalawang libro sa ating aklat na Biblia. Yan. So, sa Griego, ang tawag po dito ay pag-alis o pagtakas. Kaya nga, Exodo, exit, parang ganun yan. Exit. Yan, kung sa English. Yan. So, ano ba yung mga 4 na pangunahing bahagi nito? Diba? Ito po yung ating tatalakayin ngayon. Unang-una po ay ang paglaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ang pangalawa naman po ay paglalakbay patungo sa bundok Sinai. Alam niyo po yung bundok Sinai? Ano po yun? Hindi po yung Sinaing, ha? Sinai. Yan. Yan po yung umaapoy na bundok sa ibabaw. Mamaya may tayo dyan, may trivia tayo. Yan. Pangatlo po ay ang pakikipagtipan ng Diyos. Kanino? Kay Moises. At ang pang-apat ay pagtayo ng toldang tipanan. Pagkatapos ng Genesis, katulad ng kanina binanggit ni Sister Agnes, diba nakita natin doon na nagkita-kita muli ang magkakapatid na sina Jacob at ang kanyang mga kapatid, pati ang kanyang ama. Nabuo ulit yung angkan ni Jacob. Yan, nagkita-kita muli sila dahil doon nagkaroon ng paggutom doon sa lupain ng kinasasakupan ng kanilang mga kapatid. Yan. Pinangyayahan ni Jacob na doon na lang sila manirahan sa Ehipto. Kasi doon, hindi sila magugutom. Kasi ano ba si doon? Si Jose doon? Gobernador, di ba? Siya yung namamahala ng mga pagkain doon, di ba? At si Jose, pinalipat niya ang buong angkan doon sa Ehipto at diyan nagsisimula ang ating kwento. Yan, ano ba nangyari doon?
Ayan, bago yan, ito po yung propesya ni Abraham. Diba? Sabi sa Genesis 15, chapter 15, verse 13 to 14, ang inyong mga anak at apo ay mangingibang bayan. Mangingibang bayan daw. At magiging alipin doon sa loob ng 400 years. Naku. Ngunit, ito po, ngunit. Diba? Paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila at pag-alis nila roon ay marami silang kayamanang madadala. Yan, mamaya, babalikan natin yan. Kung ito bang propesya ni Abraham, matutupad o mangyayari. Amen? Amen. Yan. Pagkaalipin sa Ehipto, yan. Sa Genesis 15 verse 14, apat na daang taon silang naging alipin doon. Sabi nga dito, wala na ang kan ni Jacob. Nagkamatayan na lahat kasi 400 years ang lumipat, no? Nagkaroon ng isang paraon na hindi kilala si Jose. Yan, sino ba Jose na yan? Diba? So, nandun na sila nasa Ehipto na sila. Anong nangyari? Diba? Natakot yung paraon na yun. Bakit? Bakit natakot yung paraon? Mabilis dumami yung mga Israelita. Diba? Yung una, ang kandang ni Jacob. Dumami ng dumami. Diba? Natakot at ang paraon, sabi niya, dahil sa inyong pagdami. Diba? Gagawin ko kayong alipin. Yan. Gagawin ko kayong alipin at sa kanila pinagawa yung mga Pyramid. Tawag na. Ito yung pagtayo ng mga lungsod, mga imbakan ng pagkain at mga kagamitan. Diba? Pinahirapan sila doon para sila ay mabawasan. Ngunit, yun nga ang sinasabi, di ba? Sabi sa propesya ni Abraham na nasa likod ng mga Israelita ang, sino? Ang Diyos, siyempre. Yan. Yan ang nangyari, pinahirapan sila. Ito naman po ay tungkol dun sa dalawang, sino to? Si Shipra at Puwa. Diba? Nakalipas ang panahon. Walang sinabi kung ilang taon na. No, si Shira at si Puwa ay dalawang kumadrona kung saan siya yung nagpapaanak doon sa mga Hebreo. Diba? Sila yung nagligtas sa mga anak ng Hebreo at sinuway ang paraon. Ano ba yung nangyari dyan? No, kasi nag-utos yung paraon na patayin. Taliyan, nabasa niya yan Yan ang yung nabasa niya. Patayin yung mga anak, mga isinisilang, hindi pa yun. Lahat ng isinisilang na Israelita o mga Hebreo. Hebreo kasi yung term na ginamit dyan Hebreo. Patayin lahat. Ngunit, itong dalawang kumadrona pong ito ay may takot sa Diyos. Kaya ang ginawa nila, sinabi na lang nila na ang mga Hebreo ito, parating pa lang kami, sila'y nanganganak na. No? Diba? Ang galing. Stop, bitakot sila para hindi nila patayin yung mga sanggol na nanganganak. Diba? Yan yung naging papel ni Shipra at Puwa doon sa kwento na yon. Yan. So, pagkatapos nun, no? Meron na namang inutos etong paraon dahil hindi siya nagtagpupay doon sa dalawang kumadrona. Pinag-utos niya na patayin. Yan. Galit na galit, Pinag-utos ng paraon na patayin yung mga sanggol at itapon sa ilog Nilo. Yan, yung mga lalaking sanggol ng mga Hebrea. Pero, ang nangyari niyan, so may isang bata, no, na dapat papatayin ng kanyang magulang. Ngunit, naisip nila na ito ay ipaanod na lang. Ganun talagang taliya, ipaanod sa basket, no? Sa basket, no? Kanyang kwento, napanood niyo na ba to? Sa Ten Commandments po, di ba, kasama to lahat? Di ba? No? Sino ang nakakuha sa kanya? Yung prinsesa. No? Kasi yung mga magulang ni Moises, yan, magulang ni
Moises, huwag mo na yan. Yung mga magulang ni Moises, di ba? Yung 3 buwan na kasi siya, hindi na maitago si Moises kasi malaki na eh. Tinago lang kasi siya. Ang ginawa, ipinaanod na lang sa ilog. Yan, ito po yan. Yan. Anak siya ni na Amram at Jochebed. Yan. No, kapatid ni na, si Moises po ay may kapatid na sina Aaron at si Miriam. Tapos, yan nga po, ipinaanod siya doon sa ilog at nakuha siya ng anak ng Paraon. O ito yung prinsesa. At siya'y inampo neto. Diba? Pagkatapos po niyan, nawag mo na yan. Pagkatapos po niyan, lumipas yung maraming taon, nakapag-aral po si Moises doon sa Ehipto mismo. Doon siya nag-aral, lumaki. And then, pagkatapos nun, malaki na siya, no? Nagkaedad na siya, tumanda na. Pumunta siya doon sa lugar ng mga kababayan niya. May nakita siya doon sa Ehipsyo na pinapahirapan o sinasaktan yung isang Hebreo. Ang ginawa niya, ano ginawa niya? Pinatay niya. Tinignan niyo muna sa paligid. Tapos pinatay niya yung Ehipsyo na yun at binaon sa lupa. No? Mga ilang araw, bumalik siya doon. Diba? May nakita siyang 2 Hebreo na nag-aaway. No? Pagkatapos noon, nakita siya, ang sabi sa kanya, sino ba ang nagbigay sa'yo ng kapangyarihan na kami hatulan? Diba? Ang akala niya, walang nakakita sa kanya doon sa pagpatay doon sa isang Ehipsyo. Sabi sa kanya, gagawin mo rin mo ba yung ginawa mo doon sa isang Ehipsyo? Papatayin mo rin ba kami? No? Nagulat siya. Nagtaka siya. May nakakita pala sa kanya. Ang ginawa niya, siya ay tumakas. No? Sa pagtakas niya sa Ehipsyo, napunta siya sa si Moises ay napunta sa bayan ng Midian. At doon siya napunta sa may isang balon ng tubig. Meron doon 7 babae. Ang 7 babae na yun ay anak ni Jethro. Yan. Ang ginawa niya, syempre, si Moises nakapag-aral sa magalang. Tinulungan niya yung mga babae. Yan. At doon ang nangyari na si Jethro pinakilala ng mga babae, si Jethro, kay Moises. Tumagal ang panahon, di ba, napangasawa ni Moises ang isa sa anak ni Jethro na si Sipora. Dahil dyan, bilang pagbibigay ng gantimpala kay Moises, si Moises ay naging naging pastol ng kawa ni Jethro. So, pinagkatiwala kay Moises. No? O ito. Ayun yung step by step na nangyari doon, di ba? Kung nakita niyo, napanood niyo yung 10 Commandments. Super boom! And then, habang nagpapastol si Moises, siya ay napunta sa paanan ng bundok ng Sinai. Mount Sinai, kung tawagin sa English. Yan. So, doon tinawag ng Diyos si Moises. Ano ba yung nangyari doon? Diba? Pag punta niya ron, sabi sa kanya, Moises, hubarin mo ang iyong panyapak o sandalyas pagkat ikaw ay nasa lugar na banal. Kaya nagtanong siya, sino po kayo? Diba? Ako ang iyong Diyos. Sabi, sino po kayo? Hindi ko po kayo kilala. Sabi niya, ako ay si ako nga. No? Kung tawagin sa Tetragrammaton ay Yahweh. Y-H-W-H. Yan. Tapos, binigyan siya ng isang utos ng Diyos o si Yahweh. Na pumunta siya sa Paraon upang sabihin na palayain ng mga Israelita. Yung sabi niya, siya ay nag-aalaman. Panginoon, hindi po ako marunong magsalita. Ako po ay
utal, buyoy, bulol siya, hindi siya makapagsalita ng maayos. No? Dahil dyan, ang sabi sa kanya ng Panginoon, isama mo si Aaron na iyong kapatid. No? Kumbaga may ano siya, may spokesperson. Diba? Kasi hindi siya, sasabihin niya lang yung idea niya doon, tapos si Aaron ang magsabi sa Paraon. Yan. So nakipag-usap sila sa Paraon. Diba? Ano nangyari? Anong sabi ng Paraon sa kanya? Hindi ko kilala ang inyong Diyos. Ayun ang nangyari ng pagpunta nila doon. Yan. Diba? And then, nagalit ang Diyos. Diba? At ang sabi sa kanya, dahil sa ganyang pangyayari, pinadala ng alam ko nanood pa rin yun Ano yung nangyari sa Ehipsyo? Yan. Dumating ang 10 yan No? Salot. So meron po dito ang nilista. Yan, kasi wala dito yan wala dyan yan. So yung 10 salot na yun, unang-una, yung pagiging dugo ng lahat ng anyo ng tubig. Diba? Ang mula, nagkulay dugo. Tapos, nagkaroon ng maraming hokak, palaka. Diba? Mga salot nga And then, niknik at mga langaw. Yan. At sila, yung mga Ehipsyo, nagkaroon ng mga pigsa. No? Talagang salot sa kanila. Hindi pa rin natitinag ang Paraon. Nandyan yung umulan ng yelo, nagkaroon ng mga balang na puminsala sa mga pananim at mga ari-arian nila. And then, nagkaroon din ng 3 araw na kadiliman. Yan. Tapos, yung pinakahuling salot, pagkamatay. No? Yung panganay. Pero bago yun, para mailigtas ang mga Israelita, kasi lahat ng madadaanan ng anghel ng kamatayan, anghel ng kamatayan ay mamamatay ang panganay na anak. No? So sinabihan ng Diyos ang mga Israelita na magdamos ng isang pista ng Pasko. Ito yung pag-aalala ng mga Israelita sa pagligtas sa kanila ng Diyos. Bakit ano ba yung nangyari dito? Diba? Sila ay kukuha ng isang matabang tupa. Yan. So tupa na lang para mababa. Tupa. Ito yung kanilang papatayin. At yung dugo, ilalagay sa kanilang mga hamba ng pintuan. Ito po'y tanda na sila ay mga, Israelita. Hindi naman sinabi dun sa mga taga-Ehipsyo yun Kasi nga, yun ang balak ng Diyos na ang mga Ehipsyo ay parusahan. No? And then, yan nga po. Yan, tanda ng paglaya nila din sa Ehipsyo. Yung ginawa nila, nilagyan nila. At pinagsaluhan nila yung kanilang, inalay na tupa. Yan. Ito na po yung huling salot. Yung pagkamatay mula sa anak na panganay ng Paraon hanggang sa pinakamababang alipin, pati na rin ang kanilang mga hayop. So, hindi na damay ang mga anak at ang hayop ng mga Israelita kasi nga sila ay binalaan ng ating Panginoon, ng Diyos. No? Pagkatapos niyan, yan. Napapayag na ang Paraon na paalasin ang mga Israelita. No? Tapos, yung iba kasi ayaw. Ano ginawa ng Paraon? Binigyan ng mga ginto at pilak. So, balikan natin ulit. Ano yung kay Abraham? Naging alipin ng 400 years. And then, paparusahan. Diba? Ang bansang umalipin. Nangyari ba?
nangyari. At sila ay magkakaroon ng kayamanan. So, nangyari. Amen ba? Amen. So, ang Diyos ay tapat. Yan. So, doon pinapakita sa kanila. And then, pag alis nila sa Ehipto, sila ay ginagabayan pa. Ano ang gumagabay sa kanila sa umaga? Ulap. Di ba? Kaya sila ay hindi nakikita ng mga nakaalis silang lahat. And then, sa gabi naman ay merong apoy. Yan. So, pagkaalis nila, nakalayo na sila. And then, nagbago ang isip ng Paraon. Diba? Ano ginawa? Habol sila sa kawal. Sabi nga daw doon sa akin napanood na documentary. Yan, pinanood ko sa isang documentary yan eh. No? Ang bilang daw ng dyan is 250,000 na Ehipsyo yung humabol dun sa mga Israelita. Oh, napakadami. No? Kasi nasa 500,000 yata raw yung Israelita dyan. Madami din sila. And then, kung makikita natin, di ba, nahati ang dagat, no? Sa pag-angat ni Moises ng kanyang tungkod. Di ba? So, sa documentary, pinag-aralan po yan. Yung Red Sea. Red Sea yan, di ba? Tama po ba? Ang Red Sea po, yan. Merong bridge yan. Pathway bridge. Yung kung iniskan po kasi yan yung dagat na yan. Di ba? Kasi maraming hindi naniniwala sa mga nangyayari doon sa Biblia. Marami po dyan na pangyayari na na-discover po nila. Yung dagat po na yan, iniskan nila, meron siyang bridge, di ba? Ang dagat, diretsong ganun lang. Yan po yung dagat na yan, yung pinaglakaran daw ng mga Israelita. Malalim po yan pag ganyan. Tapos umangat na ganun. Nagkaroon talaga siya ng kalamong tulay papunta doon sa kabilang pangpang. Pantay po yun. Iniskan po nila. Tapos, hindi pa sila nakontento po doon sa ginawa po na yun. Para po mapatunayan na nangyari po yan, mayroong mga divers na sumisid doon sa Red Sea. At alam mo niyo po kung anong mga natagpuan nila? Di ba? Yung mga karawahe o yung mga gulong na ginamit, no? Mga gulong na ginamit doon sa karawahe ng mga Ehipsyo. No? Isa lang po ito na nagpapatunay na talagang nangyari po ito. No? Na ang Diyos talaga na nagpapatunay. Ang sabi nga doon sa isang documentary, even atheists, napaniwala nila na talaga ang Diyos ay totoo. Yung mga atheists, di ba, yung mga hindi naniniwala. No? Pero sa isang documentary na to, napatunayan nila na nangyayari ang bagay na to na nakasulat sa Biblia. So yun. So isa lang po yun sa ating trivia. So yan po, di ba, nagbago ang isip ng Paraon, pinahabol sila. Yan. At nalunod silang lahat. Wala pong natira po doon sa mga umabol. Lahat po sila namatay. Yan. At titignan po natin, yan po yung yung paglalakbay na ginawa. Yan. From land of Goshen, papunta sila sa Mount Sinai, then umikot. Yan, papunta sa yan, ito yung land of Midian, yung pinaggalingan ni Moises, yung napuntahan siya. Yan, so ito yung Red Sea. Ito, kung makikita niyo yung yung pula na yan, yan yung dinaanan ng mga Israelita sa wilderness. Desierto. So, isa pa po, no? Bakit 400 years silang naglakbay? Napakatagal, no? Pero dapat ilang days ba yung totoong pangako na yun? Ilan lang? 40 days lang dapat. Naging 400. Bakit? Kasi makukulit sila. So pag-uusapan pa natin yan kung bakit sila, kung paano ba sila naging napakakulit. No? So kulit sila.
ang mga Israelita hanggang ngayon. Yan. So, habang sila'y naglalakbay sa ilang, mga nagrereklamo. Diba? Moises, Moises, pinaalis mo kami sa Ehipto, nagugutom kami, doon nakakakain kami, bagamat kami nagtatrabaho. Diba? Reklamo, unang reklamo, walang pagkain. So, ang Diyos ay nag-provide, tapat. So, binigyan sila ng mana. Ito po yung parang tinapay, no? Parang bread. So, meron din documentary yan dun sa part ng nilakbayan nila na meron mga stone na parang pinagdidikdikan, no? Tapos, kinarbon dating nila. Tugma doon sa carbon sa panahon na sila yung mga Israelita ay naglalakbay dyan. Yan, so mana. And then, nagsawa sila. Humingi sila, wala bang karne dyan? So, binigyan naman sila. Mga pugo. Oh. Chicken naman. Laman naman. Pero, nagreklamo na naman. Diba? Wala bang panulak dyan? No? Si Moises, naiinis. Diba? Ang utos ng Diyos sa kanya, pukpukin mo yung ng isang beses yung bato at ito yung magkakaroon ng bukal ng tubig. Pero dahil sa inis ni Moises, 2 beses niyang pinukpok. Yan, nagkaroon ng bukal ng tubig at ang lahat ng Israelita ay nakainom. Yan, makikita natin, no? Kakulitan nila talaga. Yan. Tapos, after po yan, ito na po nangyari ang tipan sa bundok ng Sinai. So, nakarating sila sa bundok ng Sinai at iniwan ni Moises yung mga Israelita sa baba upang kuhain ng tablet. Yan po yung unang-unang tablet. Yan, yung tablet ng 10 utos. Diba? Sabi dyan, ang nangyari dyan, ang tagal ni Moises bago nakababa. Amen ba? Amen. Ang tagal niya bago siya nakababa. Nainip ang mga Israelita. Yung iba doon, syempre, galing ng Ehipsyo. Ang mga taga-Ehipsyo ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Na ang nangyari, gumawa sila ng sarili nilang Diyos, yung gintong guya na tinatawag. Wala pa yung ilaw. Yan, ito yung gintong guya. Yan, nagpagawa ka Aaron. Yung Aaron, si Aaron kasi yung naiwan hanggat hindi pa nakakababa si Moises mula sa bundok. Diba? At tinunaw yung mga dala nilang alahas na ginto at ginawang hugis, guya, at sila ay sumamba doon. Pagbaba ni Moises, nakita niya yung mga kanyang mga kasama. Diba? Nagalit siya, binasag yung tablet. Pagkabasag yung tablet, diba? Sabi sa kanya, sino ang pinapili sila? Diba? Yung mga sumasamba sa Diyos at sumasamba dun sa guya. At ano ang nangyari? Pinatay yung mga sumasamba dun sa gintong guya. Kasi nga siyempre hindi pa itulutan ng Panginoon, ng Diyos, na may ibang Diyos na sinasamba. Ayan. Pinatay ng mga Levita ang mga sumasamba sa gintong guya. At ang mga Levita na lang ang pwedeng maging pari. Ito po yung isang angkan ni Israel, yung mga angkan ni Levi, o mga Levita. Sila na lang ang pwedeng maging pari. Sila na lang ang mga laiko na lang ang maging, mga Israelita na lang ang naging mga laiko. Yan. So, ang mga Levita, sila po ay gumawa ng mga utos. Sa kanila po pinagkaloob ang mga utos na pinapasabi ng Diyos sa kanila. Sila na lang ang merong karapatan doon sa Toldang Tipanan. So, sa Toldang Tipanan, nandiyan na po ang diyan po nakikipagtagpo ang Diyos
sa tao. Dati, di ba, nakikipag-usap, ba, kinakausap ng Diyos ang tao kahit saan. Ngayon po, hindi na. Diyan na lang po sa Toldang Tipanan. So, diyan sa Toldang Tipanan, meron diyan 2 bantay. Ano po yun? Mga kerubin. Di ba? Yan, parang ganyan. Kaya na yung ganyan, oh. Yung design na yan, yung 2 kerubin na yan, doon po meron din yan. Kasi nandun yung Diyos sa gitna. Yan. Kaya makita kami sa mga simbahan. Kaya makikita niyo po kasi sa mga simbahan, bakit may kerubin dyan? Ano yung, ano yung significance? Bakit ang Diyos natin nasa gitna, si Jesus, at meron 2 kerubin si Biblia? Yan. Nakuha po yan dun sa Toldang Tipanan. Yan. At doon po, binigay ang lahat ng utos para sa mga taga-Israelita. Diba? Dahil sa kanilang kakulitan, napakarami pong utos. No? Na ang tanging mga Levita lamang ang nagbibigay sa kanila. At patuloy po na sinasabi natin na magtitiwala ba tayo sa Panginoon? Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon at magandang gabi. So, i-discuss natin yung theology ng session 4. Tayo po ay magda-dive in. Ibig sabihin, mas malalim naman. Kung kanina, kinuwento ni Brother Aris yung tungkol sa mga Israelita sa tipan ng Diyos kay Moises, ngayon naman, talakayin natin yung theology part noon. Okay. So, ang theology po niyan ay pinamagatang ang panganay na bayan ng Diyos. Alam niyo po ba kung sino ang panganay na bayan ng Diyos? Ang Israel. Ayan. Tandaan po ninyo ha. So, panganay na bayan ng Diyos ay ang Israel. So, bakit Genesis and then Exodus? So, ito po yung may connection kasi yan. Ano ang connection yan, Sister Agnes? Sa Genesis, tinalakay po natin si Adan bilang panganay na anak. Kasi isa pa lang siya. At syempre, siya lang naman yung unang anak. Tama po ba? Ayan. Sa Exodus naman po, tinalakay ang Israel bilang panganay na bayan ng Diyos. Katulad ng kinuwento ni Brother Aris, yung Israel na. No? Okay. So, ang panganay na bayang anak. Parang bayan tapos anak, di ba? Kasi marami na sila kaya bayan na nga. So, sa Exodus 4:22, mababasa natin, sabi ng Diyos kay Moises, ganito. Anong sabi? Basahin po natin. Itong banda to. Okay? 1, 2, 3. Ipinasasabi ni Yahweh, ang Israel ay aking anak. Sino po yung anak na panganay? Okay. Paano naman yung ibang bayan? Anong tawag sa kanila? Tayo, Pilipinas, hindi tayo panganay. Di ba? Ano tayo? Anak sa labas. No? Okay, ito po yung ginagarantiyahan dyan, mga kapatid. Ang Biblia ay hindi tungkol sa Israel, no? Kundi sa lahat ng bansa. At hindi solo ng Israel ang pagpapala. Palakpakan naman natin ang Panginoon. So, ibig sabihin, hindi lamang po sa Israel ang pagpapala. No? Kaya palakpakan natin ang Diyos kasi tayo rin po ay pinagpapala ng Panginoon. Tayo ay nakakabatang kapatid ng Israel, nakababatang anak ng Diyos. Ayan, no? So, kung ang Israel ang panganay, tayo naman po ay ang nakakabatang kapatid. Ayan. So, tandaan lamang po natin, hindi garansya na ang pagiging panganay ay nandoon ang pagpapala. Patunayan po natin. Una, sabi ang panganay, diyan po yung susunod no? Legacy ng pagkapare, yung basbas ng ama. Diyan din po mangyayari. Tulad ng, halimbawa si Adam.
Di ba? Si Adan panganay. So nasa kanya ang pagpapari at basbas ng ama. Si Adan, nagkasala. Si Cain, pumatay. Pinatay niya yung kapatid niya. Si Ishmael, bagamat panganay yan ni Abraham, pero anak siya ni nung alipin ni Sarah. Si Ishmael. Si Esau, kapatid ni Jacob, na pinagpalit sa sinabawang gulay ang kanyang pagkapanganay. Si Ruben, na anak ni Israel kay Leah. Bagamat panganay siya, pero hindi sa kanya ibinigay ang pagpapala at marami pang iba. So lahat po yung mga panganay na yan, nabigo po dyan ang pagtanggap ng pagpapala. Okay. Maliban na lamang sa isa. Sino? Si Shem. Siya po yung panganay na anak ni Noe. Siya lamang po ang nabigyan ng pagpapala. Okay. So, tingnan po natin yung dalawang panganay. Sino po ito? Una, si Adan. Panganay na anak na tinalakay sa Genesis at ang panganay na bansa na tinalakay naman sa Exodo. Dalawang panganay. Ang original na plano ng Diyos sa Israel ay original na plano po niyan, sabi ni Moises sa Paraon is, kami po ay aalis lamang po ng 3 araw. 3 araw lang naman ang pinapaalam niya sa Paraon. Para pupunta sila sa ilang para doon sila sasamba. At pagkatapos po ng 3 araw, kami po ay babalik, no? Pagkatapos namin sumamba. Pumayag ba yung Paraon? Hindi po pumayag. No? Hindi pumayag. Sabi nga ng Paraon, sabi niya, bakit kailangan pumunta kayo sa ilang? No? At ito po ang sagot naman ni Moises. Sabi niya, hindi po maaaring dito sa Ehipto. Magagalit po sa amin ang mga Ehipsyo kapag nakita nila kaming naghahandog kay Yahweh sa paraang kasuklam-suklam sa kanila. No? Tiyang nababatuhin nila kami hanggang mamatay. Yan ang sabi ni Moises doon sa Paraon. Sabi niya kasuklam-suklam sa part ng Ehipsyo yung gagawin namin pag-aalay kay Yahweh. Bakit ba? No? Kasi po, ang mga Diyos-Diyosan ng Ehipsyo, halimbawa si Abis, yan po ay isang toro. Si Hathor, na Diyos din nila, ito po ay baka. Si Amon, yung tupa, at si Ta, yung kambing. Lahat ng ito, mga kapatid, lahat po yan Diyos-Diyosan sa Ehipsyo. Samantalang lahat po yan po ay inaalay at pinapatay ng mga Israelita para ialay kay Yahweh. Kaya sinasabi ni Moises na magiging kasuklam-suklam po kami sa paningin ng mga Ehipsyo dahil yung Diyos ninyo ay kakatayin namin para maging alay namin sa aming Diyos na si Yahweh. No? So kaya ayaw ni Moises na hindi umalis sa Ehipsyo, sa ilang sila mag-aalay. So ang pag-aalay ng hayop, mga kapatid, papatayin at iaalay mga hayop na dinidiyos ng Ehipsyo upang palayain ang kalooban. At ito po ay ginagawa sa Paskwa at sa Sinai. Ayan. No? So ibig sabihin, bakit pagpapalaya ng kalooban? For ilang taon pong naging alipin ang mga Israelita? 400 years. So ibig sabihin, doon sa 400 years is na-adapt nila yung kultura ng mga Ehipsyo. Pati yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, na-adapt nila.
Kaya ang sinasabi ng ni Yahweh is pagpapalaya ng kalooban. Napapatayin ninyo yung mga dinidiyos, yung mga hayop na dinidiyos ng mga Ehipsyo upang mapalaya ang kalooban ninyo, upang hindi ninyo na sila sinamba. Pero ang nangyari po sa tipan sa Mount Sinai, na kung saan nangyari nga, no, sabi ni Yahweh, kung tutuparin ninyo ang aking mga utos, kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari. No? So lahat ng Israelita, yung mga lalaki doon, lahat po yun magiging pari kung tutupad sila sa utos ni Yahweh. No? Ayan, 10 utos. Sa Exodus 20, mababasa natin, nandun po yung 10 utos. Sa Exodus 21 to 23, nandun na po yung karagdagang utos pa. Ayan. So, paano pinagtitibay ang tipan? Una, ganito. Sa Exodus 24, meron silang kakatayin. For example, yung tupa. Duduguan nila yun, naalisin yung dugo. Okay? Yung kalahati noon, ilalagay nila, ibubuhos nila sa altar. At yung kalahati, iwiwisik sa mga tao. Yun po yung paraan ng kanilang pag-aalay. Yan. Yung kanilang pakikipagtipan kay Yahweh. So, ang gintong guya na nandyan sa Exodus, habang si Moises po ay nasa itaas ng bundok ng Sinai, ano ang nangyari? Ito po yung kanilang sinamba. At ito pa ang masama. No? Sabi nila, ito ang Diyos na naglabas sa atin mula sa Ehipto. No? Ito, yung guyang ito. Yun po yung dinodiyos nila. Kaya sa 400 years na kanilang pagiging alipin sa mga Ehipsyo, na-adapt nila talaga yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nakagawa din sila ng gintong guya para sambahin. At kiniklaim nila na yung guya na yun, yun yung naglabas sa kanila. Hindi ba si Yahweh yung naglabas sa kanila? Nandun yung nagpadala ng iba't ibang salot, no? Nandun yung paggabay sa kanila hanggang sa makarating sila dun sa Mount Sinai. No? Nung nakarating sila doon, na meron silang paggabay. Sa umaga, ang kasama nila yung ulap na malaki. Sa gabi, tinatanglawan sila ng apoy para sa kanilang lalakaran. Pero ang nangyari, mas na-appreciate nila yung guya kesa kay Yahweh. So, masama, syempre, nandoon yung tampo ni Lord. Diba, no? Tatampo ako ngayon naglabas sa inyo, tapos yan yung gusto niyong sambahin. So, ibig sabihin, sa 400 years na nandun sila sa Egypt, yun po yung na-adapt nila, ang pagsamba. Bago mangyari yung gintong guya na yun, meron pong isang pamilya na banal. No? Ang bawat pamilya ay banal. At ang bawat ama ay punong pari. Bawat pamilya ay munting tabernakulo. Nananahan ang Diyos sa bawat pamilya. No? Bago po mangyari, bago sila naging alipin, ito po yung meron sa Israel. Ito po yung meron sa panahon ni, sino po yan? Yung may rainbow. Si Noah. Nung panahon ni Noah, bawat pamilya, banal. Isang pamilya nila. Yung ama, punong pari. No? At ang bawat pamilya ay tabernakulo. At doon nananahan ng Diyos sa bawat pamilya. Ang pag-aalay ng hayop ay voluntaryo. Samantalang pagkatapos nung guya, ang nangyari, ayan, iaalay sa umaga at gabi. Bago maggintong guya, volunteer yung pag-aalay. Mag-alay ka kung gusto mo. Kung ayaw mo, okay lang. No? Pero matapos yung pagsamba nila sa gintong guya, ang pag-aalay na ginagawa nila ay sa umaga at gabi.
ang mga hayop na ginagamit nila ay yung mga dinidiyos nila. Kaya sabi dyan, sumumpa kayo na tatalikuran ang mga Diyos-Diyosan, pero bumalik kayo sa kanila. Kasi nakipagtipan yung Israel, no? Na hindi sila sasamba sa Diyos-Diyosan. Pero ginawa nila doon sa gintong guya, sumamba sila. Kaya ngayon, ang gagawin nila, umaga't gabi, mag-aalay sila. Ngayon, araw-araw kayong makikipagkalas sa mga Diyos na iyon. Ayan. No? At ang nangyari pa po, alam niyo po, dati sabi nga ni Brother Aris, dati makakaharap mo ang Diyos, makakausap mo siya. Pero ngayon hindi na. Nagkaroon na po ng distansya sa pagitan ng Diyos at ng tao. Na kung saan, nandito na lamang po sa toldang ito, yung pag-aalay, yung pakikipag-usap. At ang tanging nakakalapit lamang po dyan ay ang mga Levita. Dahil po ang mga Levita ang nanindigan doon sa pagsamba, na sila po ay hindi sasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya yung mga Levita po, sila na lamang po yung mga binigyan ng pagpapari. At the rest ng mga, yung ibang mga angkan, ibang lahi, yung ibang mga, ang tawag nito, kasama is mga laiko na lamang po. Ayan. So sa aklat ng Levitico, ito po yung epekto ng gintong guya. No? Nandiyan po yung dalawang bahagi. Alam niyo po, ang unang bahagi, yan, from Leviticus 1 to 16, andyan po yung ginagawa na habilin sa mga pari. Diyan pa rin po tayo nakapokus, mga kapatid. Yung ating mga kaparian, alinsunod po sila dyan. No? Kung ano po yung kanilang dress code, dyan po yan binatay. Yung sa altar, dyan din po yan nakabatay. No? Kaya meron tayong anghel dyan. No? Sa mga simbahan, dyan din po nakabatay. So, mababasa po natin sa aklat ng Levitico 1 to 16 yung habilin sa mga pare. At yung Levitico 17 to 27 naman, ito po yung ituturo ng mga pare sa mga Israelita. Ayan. So, sa tingin niyo po ba yung mga paghahandog na ito, para kanino? Para sa Diyos po ba? Itong ginagawa natin ng pagsamba, para po ba sa Diyos po? Totoo po? Ay, balik tayo sa unang session, sinaunang mundo. Ang ikapitong araw ay nilikha ng Diyos para kanino? Para sa Diyos? Para sa pagpapahinga ng Diyos? Kasi sabi doon, ikapitong araw, nilikha ikapitong araw at nagpahinga ang Diyos. Para saan po yung ikapitong araw? Balikan po natin. Ito po ay para sa pagsamba. Ang pagsamba po ba ay para sa Diyos o para sa tao? Para po ito sa tao. Ayan, no? Para sa malinaw sa atin na ang ikapitong araw, ang araw ng pangilin, ay para po sa atin. Hindi para sa Diyos, para sa atin. Para po tayo ay magpabanal. Biruin nyo, binigyan tayo ng 6 na araw para magtrabaho. Puro trabaho, gawaing bahay, pag-aasikaso sa mga anak, pag-aasikaso sa asawa, intindihin sa mga bayarin. Pero ikapitong araw, ito po ay binibigay para sa atin upang tayo po ay makapagpahinga na kasama ang Diyos. Ito po ay nilikha para tayo po ay magpabanal. Ayan. Kaya, ang paghahandog sa mga Levitico ay hindi kailangan ng Diyos. Diba? Hindi po kailangan ng Diyos. Kasi ang Diyos nga yung may-ari ng lahat ng bagay. Siya nga yung lumikha ng lahat ng bagay. Amen po? Amen. Parang hindi ko kayo narinig. Amen? Amen. Ang lahat ng bagay ay kayang likhain ng Diyos. Likha siya ng buhay. Likha siya ng halaman. Gawa siya ng hayop. Diba? Gawa siya ng langit, ng lupa, ng tala, ng araw, buwan.
Lahat yan gawa niya. Kaya hindi kailangan ng Diyos yung mga alay natin. Tayo po ang nangangailangan yan. Ang Israel kailangan yan upang makawala po sila sa mga Diyos-Diyosan. Ayan. Para makalimutan nila, etong tupa na ito ay iaalay ko, Diyos to ng mga Ehipsyo. Etong baka na to, kakatayin ko, Diyos to doon. Pero dito alay ko kay Yahweh. No? Pagtalikod doon sa Diyos-Diyosan. At ganoon din po tayo. Sa 6 na araw na yon, mga kapatid, busy tayo sa ating gawaing bahay. Abala tayo sa ating mga anak at asawa. Abala po tayo sa ating mga gawaing bahay. Abala po tayo sa ating paghahanap buhay. Kaya yung ikapitong araw, araw ng linggo, araw ng pag-ilib, ito po ay nilikha para tayo po ay makagawa ng mabuti. Para ito po ay makagawa tayo ng pagpapabanal kasama ang ating Panginoon. Amen? Amen! Ayan. Ayan. Ito po yung paraan ng Ama para sa mga anak na naligaw. Ayan. Kaya nga sabi sa atin, di ba, magsimba ka naman. Baka nakakalimutan mo na yung Diyos. Puro ka na lang trabaho. Di ba? Baka nakakalimutan mo yung Diyos. Hindi ka na nagdadasal. No? So, ito po ay paalala sa atin. Ito po yung mga paalala sa mga anak na naligaw. At ito po ay paalala sa mga Israelita, sa anak ng Diyos na naligaw. Okay. So, ito po yung epekto ng kasalanan. No? Inilalayo po tayo sa Diyos. Tama po, pagka nagkasala tayo, minsan naiiya tayo eh. Ayoko nang lumapit kay Lord. Ayoko magumpisan. Bakit? Kasi gagawa ulit ako ng kasalanan. Kasi makakagawa na naman ako. At syempre, pagka nagkakasala tayo, yung connection natin sa Panginoon, no? Ibig sabihin yung blessing na aantala din po. Amen? Sino dito ang gusto ng blessing? Taas ang kamay. Amen? Lahat po tayo gusto natin ng blessing. Blessing ng kalusugan. Blessing para sa ating pamilya. Blessing para sa ating kabuhayan. Diba? Blessing para sa ating community. Blessing para sa mabuting buhay. Amen? Lahat po tayo. Pero kung patuloy po tayo na nagkakasala, naantala yung plano ng Diyos. At ito po ay naiilit. Alam niyo po yung naiilit? Na-forfeit, nababaliwala. Yung pribilehiyo, yung privilege natin bilang anak ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Diba? Pero kung nagkakasala ka, parang naiisip tuloy, nakukonsensya ka tuloy, anak po ba ako ng Diyos? May tanong na agad doon. Kung nakikita po natin sa ating sarili na tayo po'y nagkakamali, nagkakasala, ang tanong doon, anak pa kaya ako ng Diyos? Tatanggapin pa kaya ako ng Diyos? Amen po? Ayan, ha? Ayan. Kahit na tayo po ay nagkakasala, napakaswerte po natin. Tayo po ay napakapalad. Dahil meron po tayong Diyos na nananatiling tapat. Palakpakan naman natin ang Diyos. No? Sabi nga ni Father Richard Lagos kanina, pinili ka ng Diyos. No? Kaya yung pagpili sa'yo ng Diyos, ang challenge sa'yo, ano naman yung return mo sa pagpili sa'yo ng Diyos? Diba, pinili kang maging anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, ano yung ibibigay mo sa Diyos para masulit naman yung pagpili sa'yo ng Diyos? Amen? Amen! Ayan. So, nananatili pong tapat ang ating Panginoon. Nananatili siya na kahit na po tayo ay nagkakasala, laging nandyan sa atin si Lord. Nandyan lang sa tabi mo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang Diyos yan? Of course, no? Mananatili ang Diyos sa piling natin. No? Totoo po yan. No? May plano ang Diyos para maibalik tayo sa Kanya. Kahit na tumalikod ka sa Kanya, kahit na may ginawa kang pagkakamali, may plano siya para ibalik ka sa Kanya.
kasi sa Kanya ka lang. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Ang galing ni Lord, di ba? Tapat talaga si Lord. At syempre, ito yung pinakamabigat. Meron ka bang Diyos o meron ka bang kilala na kayang ibuwis ang buhay? Meron ka bang kilala gano'n? Tinatay. Si nanay. No? Kayang magbuwis ng buhay. No? Ayan. Pero, ito po, hindi po ito personal. Hindi naman po ito pagbuwis ng buhay para sa isa. Kundi pagbuwis ng buhay para sa mundo. Para sa sanlibutan. Ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak para ipagkaloob sa atin ang kaligtasan. Amen? Na? Kahit na tayo, hindi tayo magtiwala sa Diyos, pero ang Diyos, siya po laging tapat sa kanyang pangako sa atin. Kahit po tayo ay nakababatang mga anak, no? Nakababatang mga kapatid, yung blessing ni Lord sa atin, hindi nawawala. Laging nandiyan. Sabihin pa natin na kahit na hindi tayo kaibig-ibig sa kanyang paningin, pinili pa rin niya tayo para patuloy niya tayo mahalin. Kahit na ilang beses kang tumalikod, kahit na ilang beses kang matigas ang ulo na hindi ka sumusunod, nandyan pa rin ang Diyos para ikaw ay pabalikin sa kanyang piling. Amen? Amen. At dyan po nagtatapos ang ating theology. Sana po ay may napulot tayo na kahit na hindi tayo panganay na bansa, na tayo pa rin po ay pinagpapala. Amen?